Pinuri mga kababayan ng ating mga congressmen, si CIDG Chief General Nick Torre. Dahil sa paglaban nito, personal na yung pakikipaglaban ni General Torre. Siya na mismo yung nagkaso kay John Abines, isang DDS vlogger po. Ayon, umatungal ng iyak. Nag-Facebook live mga kababayan para umatungal ng iyak. Iyak-iyak siya ngayon. Kinasuhan ng cyber libel. Kaya natuwa po yung ating mga congressmen for fighting fake news and misinformation. Yan po sabi ng mga house leaders in the young guns. In today's digital age, truth matters anya more than ever. We commend the CIDG chief for his commitment to upholding facts in holding accountable those who deliberately mislead the public. Fake news is a serious threat to our country. It misleads people, distorts public discourse, and even puts lives at risk. Those who spread false information should be held responsible for the damage they cause, whether to private individuals, public servants, or the Filipino people as a whole. Pinakalat man baga po ng DDS vlogger na si John Abines. Lead convener daw yon, mga kababayan doon sa Maisog Rally, na pinakalat uli yung fake news na sinasabing 40,000 yung mga attendees. Isabi ng Mandawi Police, 3 to 4,000 man lang ano. Another fake news. At yung leader nila doon, si Digong, sinupalpal po ngayon ni ES Executive Secretary Lucas Bersamin sa pag-akusa o pagsabi sa ating Pangulo na ayaw nang umalis at magdideclare daw ng martial law para hindi na matanggal sa pagiging presidente at alamangan niya hindi na matuloy ang eleksyon. Sinupalpal po ni Lucas Bersamin, pabrika ka niya, budol ka at pabrika ka ng fake news. O, di ba? So, ang maganda nito po, mga members ng Congress, i-recommend na ninyo ito kasi nag-retire naman si General Marbil. Retired na, in-extend lang ng ating Pangulo. Ito na siguro ang pinakang akma, pinakang kwalipikado. Matapang na PNP official si General Nick Torre. Yan na siguro ang gawin nating recommend ninyo po, endorse ninyo sa ating Pangulo na gawing next PNP chief. Si Nick Torre mismo yung nagkaso. Ayaw magkaso po, ayaw magreklamo ng mga senador nang sabihin ni Digong, patayin na lang natin na niya yung 15 senador para mabakante, pasabugan natin. Ang ginawa po ni Nick Torre, General Torre, siya na lang po yung nag-file, inasuhan po si Digong, inciting to sedition. Hindi na niya pwede ang ganyan. Bagong Pilipinas na tayo. O ito naman po, mga kababayan, si John Abines, kinasuhan po ng cyber libel. Iyak-iyak. Pinakalat kasi po na na-hospital daw itong si General Torre. Sabi ni General Torre, nag-alalaan niya yung mga kamag-anak ko, kapamilya ko, pati mga nakakakilala sa akin. Ako itinakbo sa ospital tapos sinabihan pang padala na niya sa inyo ng bulaklak yung palasyo. Baka maunahan pa niya ng Kingdom of Jesus Christ na magpadala sa iyo ng bulaklak. Sa ospital daw. Ganon katindi. O ngayon natuwa mga kababayan yung ating mga congressmen. Tama ito po. Yan House leaders in the young guns of the House of Representatives on Sunday praised Criminal Investigation and Detection Group CIDG Chief General Nicolas Torre III for his firm stance against fake news and misinformation, particularly for filing a complaint against a Cebu-based blogger accused of spreading false information. Ayan po yung kinasuhan, tapos nag-run po sa Facebook live niya, sabay sabing, General Torre, pwede mo akong mapatay pero di mo ako mapapatahimik. Ito tulad pa sa panahon ni Digong. Wala man pong policing ganyan ang administrasyon na to. Rule of law ang sinusulong ng ating administrasyon. Walang kill. Ito tulad pa ninyo sa kultura ng previous administration. Culture of violence, culture of death, and culture of violence yung pinopromote.
Walang ganun po. O ngayon, ang problema dyan, sabi ko nga po sa previous video natin, baka may magsamantala, isakripisyo itong si Jun Abines para isisi kay General Torre at gatungan po ang gulo dito sa ating bansa. Kaya sabi ko, ingat tayo sa ganyang mga uri ng statement. Kasi delikado pag ganyan po. Kang bibig mo yung mga ganyan, malamang, pero malabo po na ang gumawa niyan si General Torre. Kasi kung gagawin niya ni General Torre, hindi na magsasabi at hindi na siya po magpa-file ng kaso. The fact na nag-file siya ng kaso, gusto niya rule of law. Yan mismo yung sinabi ni General Torre. Yan yung pinakakalat na video po ni nasa ospital si General Torre. Tumakbo sa korte si General, nag-file ng kaso. Sabi ni General Torre kahapon, the bagong Pilipinas way niya. Actions have consequences. Ipinakalat mo na na-ospital ako, nagdulot ito ng pag-alala at pagkabarisa sa pamilya at mga kaibigan ko. Ano ang naging aksyon ko? Sumandig ako sa batas. Naniniwala ako na mali man ang ginawa mo ay may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. A lot more than what your idol gave to people more innocent than you. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginamit mo sa katarantado ang ginawa mo sa akin. Ngayon anya, iiyak-iyak ka sa social media. Actions have consequences, sir. At yung pagtarantado mo, ang consequence ngayon sa'yo ay pagkuha mo ng abogado. Reminder, bagong Pilipinas na po, wala na pong patayan. Pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. So dito po sa administrasyon ng ating Pangulo, kulong ka pag gumawa ka ng katarantaduhan. Kaya nga po may kaso na pinafile sa mga Duterte. Walang ejike, walang pagbabanta po. Due process. Kaya nga itong impeachment laban kay Sara, it's a due process. Ito yung pagkakataon ni Sara na maipaliwanag ng maayos kung totoo yung 7 articles of impeachment, yung mga charges laban sa kanya. Ayaw tumakbo sa Supreme Court para ipatigil po yung impeachment mismo. You see? Kaya sabi ng mga congressmen, kung wala ka niyang tinatago, anong kinatatakot mo dito sa impeachment? Kung hindi ka nagkasala, kung tingin mo, mahina yung kaso. Di ba? So, papabor sa kanya ang desisyon ng impeachment court. Acquittal po. Alam niya kasi po na napakalakas ng mga ebidensya. Yun lang pong pagbabanta. Sigurado na yun. Convicted siya doon. Milyon-milyon po yung nakapanood ng pagrarant niya. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga congressmen dito kay General Torre. Dapat siguro ito yung pumalit kay General Marbil bilang PNP chief. Sabi dito sa balita, the lawmakers emphasize the need for cooperation between the government and the public in combating misinformation. This is not just the government's fight. Every Filipino has a role to play in ensuring that truth prevails over lies, they said, urging the public to verify information before sharing it online. They reiterated their support for legislative measures imposing penalties on those who knowingly spread fake news as currently being discussed in the House TRICOM or Tri-Committee or TRICOM. We support laws that will hold accountable those who peddle fake news to mislead and deceive the public. Pagkaganda po yung ginawa ni General Torre. Mabuhay ka, General. You're the best. O ngayon, yung ating mga congressmen, members din ng Young Guns, ay panawagan kay Sara Duterte. Stop niya abusing legal processes. Sabi po yan ni House Deputy Majority Leader in La Union 1st District, Representative Paulo Ortega. Dinescribe niya itong mga aksyon ng kampo ng Duterte as a desperate attempt to divert public attention from her impeachment case. Sabi dyan, Ortega condemned the flood of cases being filed against House leaders almost daily or 3 times a week before the Supreme Court and the Office of the Ombudsman, saying these were meant to intimidate, harass, and create media distractions rather than seek legitimate legal redress. Biniltahan kasi po sila
Yung kampo ng mga Duterte, si Pantalyon nagkaso sa ombudsman tungkol sa sabi korupsyon sa pagpasa po ng GAA kung saan-saan na po pumupunta yung kampo ni talagang taranta na po. Sabi ni Ortega, klaradoan niya na it is a clear abuse of legal processes instead of addressing the serious allegations of corruption and misuse of public funds. The Vice President and her camp are wasting time of our courts with frivolous cases designed to harass those who simply did their duty, sabi po ni Ortega. Sana naman niya harapin na lamang ni BP Duterte ang lahat ng nilalaman ng impeachment na iniiwasan niya noon sa investigasyon ng Kamara. Kaya sabi po ni Ortega, if the Vice President niya is thoroughly innocent, she should face the charges head-on and explain herself to the Filipino people instead of resorting to harassment tactics. The public deserves the truth, not distraction. Tama po, mga kababayan. Sabi niya, mas masakit pa anyang iwanan ng jowa kaysa sa impeachment. Tapos biglang tumakbo sa Supreme Court. Poros baliktad po ang mga sinasabi ni Sara. Parehas ng mag-ama, manang-mana sa tatay, puro baliktad. Sabi naman po ni Representative J. Congon, House Assistant Majority Leader, is it okay niya to hire an assassin to kill your wife or husband? Let's start the trial now. Any dilly-dallying benefits the Vice President and gives her more opportunity to carry out her threats. Yan ang mensahe naman po ni Congressman Congon kay sa mga senador, kay Senate President Chis Escudero na napakabagal gumalaw. Sabi naman po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na any delay niya increases the risk to President Marcos, First Lady Lisa Marcos and Speaker Martin Romualdez. Any delay sa Senate impeachment trial. Sabi naman ni Congon that the House Prosecution Panel is ready to present compelling evidence niya, stressing that no one is above the law. The Constitution does not allow us to look away or delay justice. The Filipino people are watching, and history will judge those who stand for accountability in those who choose to enable lawlessness. Tama. Si Chis Escudero po, walang excitement sa kanya. Pati nga po yung pagja-joke-joke ni Digong na ipapatay na lang yung 15 mga senador para mabakante. Sablay yung reaction ni Chis Escudero. Buti pa si General Torre, immediately nag-file po ng kaso inciting to sedition kanya. O di ba? Anya nating palampasin ng ganito na mga pananalita na pagkatapos niyang sabihin the following day, babawiin at sasabihin joke lang. Marami niya ang nadisgrasya. Doon sa mga sinabi niya noon, kill, kill, kill. Ang daming nadisgrasya. Paano niya kumpatulan ang kanyang mga supporters tulad ng nangyari sa kanyang administrasyon? Malinaw naman po yung order ng previous administration. Kaya nga po, iniimbestiga ng International Criminal Court or ICC. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga
Mahilig po sa mga imported bags. Manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816.